Hello world, it's me Doju. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, pag-aaralan naman natin ngayon is loop. So papasok na tayo dun sa pinakamahalagang topic. Paano natin sisimulan yung loops sa Python? Without further ado, open na natin yung mga compiler na gagamitin natin. Ang gamit ko is VS Code. Ngayon guys, magsisimula ako sa pagde-declare ng hashtag para ilagay natin kung ano yung topic natin. Ano bang topic natin? Ang topic natin for today is loop. So magsisimula yung loop sa Python. Ang pinaka-ideal na simula ng loop is yung tinatawag natin na while loop. Ayan. Ngayon, ganito. Ang una nating tanong, ano ba yung loop? Ang ibig sabihin ng loop guys is paulit-ulit or paikot-ikot. Ano naman ibig sabihin ng while? So yung while naman guys, Tagalogin na lang natin. Yung mga Pilipino kasi ganyan sila. Pag anong ibig sabihin ng run, edi takbo. Ganun sila, di ba? Tatagalogin lang nila, yun na yun. Bakit? Kasi naiintindihan niya yung Tagalog. So pag sinabi nating while, habang. Bakit habang? Ganito kasi yan guys. Sa while loop guys, meron yung tinatawag na condition. Di ba? Parang conditional statement. Meron yung condition. Ngayon, yung condition, alam natin. Pag-aralan na natin to na yung condition, meron dalawang result. Pwedeng true or pwede rin naman na false. Ngayon, ang prinsipyo ng while loop, habang ang condition, lagay natin, habang ang condition ay true, maglo-loop yan. Okay? Papaikot-ikutin ka. Diba? Maglo-loop siya. The only time na mag-i-stop yung loop mo kapag ka nag-false na yung condition. Kaya siya tinatawag na while loop. Okay? Simple explanation lang. Ngayon guys, sisimulan na natin. Para masimulan natin yung coding, kailangan meron tayong sample, 'di ba, na program. So sabihin natin, gagawa tayo ng program na magbibilang. So yung program natin, ang goal niya is magbilang ng 1 to 5. Paano natin sisimulan yan? Alam niyo guys, sa looping, okay? Commonly, ang ginagamit ng mga programmer na variable is yung letter I. So I'm not really sure kung bakit, pero sa programming kasi guys, yung I is parang iteration, okay? Yung pag-uulit-ulit. Sabihin na natin, sige, gamitin natin yung letter I. Yung variable natin is I, ang value niya is 1. Bakit 1 yung value? Kasi guys, ang goal natin, magbibilang. Paano ka ba magbilang? Paatras? Di ba hindi? Di ba pag nagbibilang ka, magsisimula ka sa number 1? Simula tayo sa number 1. Okay? After natin mag-declare ng variable, susunod na ngayon natin yung while. So let's say, eto na yung variable. Variable I, magsisimula sa 1. Tapos, de-declare mo na yung while loop. Saan magsisimula yung while loop? Sa salitang while. Habang, in Tagalog, habang ang condition, so ano yung condition natin? So dito guys, since ang goal natin is makagawa ng program na nagbibilang ng 1 to 5, kumbaga 5 beses siya sa'yo magde-display ng number 1, 2, 3, 4, 5. So kailangan ang goal natin sa condition, makagawa tayo ng condition that will make yung loop running 5 times. 5 habang, ganon. Diba? So 5 true na condition. Paano yun? Pakita ko muna sa inyo yung example sa ako papaliwan. Sabihin natin, while habang yung variable na I, na merong value na 1, ay less than or equal sa 5, ganito yung mangyayari. Ipiprint muna natin yung variable I. So, di-display muna natin siya. Okay? Kapag ka-true yung condition, ito yung magra-run. Okay? Habang true, while the condition is true. Ito yung while, ito yung condition. Habang true yan, ito yung magra-run. Piprint natin yung variable, kung ano yung current value niya, which is as of now, sa unang loop natin is 1. Tapos, pagkatapos natin ma-print, si I, dadagdagan natin ng isa. Hindi lang natin basta dadagdagan. Ganito yung gagawin natin. I-reassign din natin siya. Okay? Plus, tapos reassign. Di-assign natin siya as the new value. So, ilan yung idadagdag natin? 1. Okay guys, ganyan yung mangyayari. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So ngayon, paano yung logic nito? Ganito guys. Eto yung variable natin. I, nagsimula sa 1. So ang goal natin, program na nagbibilang ng 1 to 5. Gagamitin natin yung while loop para maintindihan natin yung while loop. So saan magsisimula yung while loop? After ng variable, de-declare mo yung salitang while. Tapos, gagawa ka ng condition. Ang goal ng condition mo is mag-true siya ng 5 beses para makakuha ka ng 1 to 5, di ba? Ngayon, ang ginawa natin condition, hanggang yung variable I, na currently may value na 1, hanggang siya ay less than or equal sa 5, which is true, magra-run tong mga code na to. Una, piprint mo siya, magpiprint yung number 1. So, lagyan natin ng output, magpiprint yung number 1. Sa next line, mapa-plus at mare-reassign. Plus 1 equals 2. Tapos, mare-reassign siya guys. Ito na ngayon yung magiging bagong value ni I, yung 2. Tapos, ano mangyayari? Since wala nang kasunod guys, maglo-loop na yan. Babalik na siya ulit sa while. Bakit nag-loop? Kasi true yung condition di ba? So, ngayon, subukan nating paandarin. Sabihin natin na yung compiler muna natin is yung utak natin. Ito na, run na natin siya. Habang ang
yung I is 1, si 1 ba ay less than 5? True. Di true yung condition. Magraran ngayon to. Print mo, 1. Tapos yung 1, yung I na may value na 1, dagdagan mo ng isa tapos i-reassign mo. Si magiging 2 na siya. So yung value na ni I is 2. Tapos, wala nang kasunod, edi maglulup na tayo while ulit. Habang, ang value ni I, na ang value niya na ngayon is 2, magiging 2 na, lagay natin dito. 2, less than ba siya? Oo, less than. Edi true na naman, magrarun na naman to, print mo. Ang alin? Print mo yung number 2. Pagkatapos mo ma-print, plus 1 ulit, tapos reassign. Plus 1 equals 3, tapos reassign na ulit yung bagong value ni I. Tapos loop na naman. Diba? So, 3 na ngayon. Si 3 ba? Less than. So, ulit-ulit lang. Ngayon, ang pinaka-last number niyan, guys, is number 5. So, sabihin natin, 5 beses na siyang umikot-ikot. Okay? Hanggang sa nakarating na sa punto na ang value niya na is 5. Habang ang value ni I, which is 5, si 5 ba ay less than sa 5? Hindi. Equal ba siya? True pa din. Magraran pa rin yung loop natin. Print mo yung 5, dagdagan mo ng isa, reassign. So, meron na tayong 5. Eto na. Tapos, dagdagan ng isa, magiging 6. Balik na ngayon tayo sa loop. While, kapag kayong I, na currently meron na siyang value na 6, less than ba siya sa 5? Hindi. Equal ba siya sa 5? Hindi rin. Bakit? 6 na kasi yung value niya. So, yung condition dito, pagdating sa number 6, guys, magpo-false na. Therefore, magi-stop na siya. So, totally, ang makukuha mo talagang number is from 1, 2, 3, 4 hanggang 5. So, na-achieve mo ngayon yung goal mo na gumawa ng program na nagpiprint ng 1 to 5. Now, let's put that into a test. So, ito yung ating code. Sige nga, tignan natin kung mag-output to ng 1 to 5. So, i-run ko, guys. Ayan. Nakuha ninyo. Run natin ulit. Ayan. Nag-output tayo ng 1 to 5. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos, ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman, guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times, guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So, ang masasabi ko lang, guys, is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos, guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya, guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested, guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again, guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. So, ang tanong, paano naman kunyari countdown? Babalik ta rin natin. So, babalik ta rin mo lang din to, guys. Okay, paano yon? So, yung variable natin, instead of 1, lalagay mo yung pinaka-last number, which is 5. Tapos, papalitan mo to, hindi na siya less than. Okay? Greater na. Kumbaga lahat yan papalitan mo. Ito papalitan mo din ng 1. Tapos ito papalitan mo ng minus. Okay? So pag niran natin, makakuha tayo ng 5, 4, 3, 2, 1. Nakuha ninyo, guys. So ganun lang. The same logic pa din. Pero dito this time, hindi na siya nag-a-add. Nagma-minus na siya. And hindi na siya mag-start sa 1. Nag-start na siya sa 5. So ganyan lang gumawa ng program na nagbibilang and nagka-countdown. Next natin, pag-aaralan natin yung tinatawag na infinite loop. Paano ba ginagawa yung infinite loop and paano natin pipigilan yung infinite loop. So, I hope na may natutunan kayo, guys. May natutunan kayo. Please don't forget to like and subscribe and share ninyo sa mga klase ninyo. And if you have topics na hindi ko nadaanan or gusto ninyong pag-usapan natin, pag-aralan natin, gawa natin ng tutorials, guys, comment nyo sa baba. Yun yung ginagawa namin ng video. Okay? Thank you so much for watching. See you in my next vlog.